Easterlies magpapatuloy pa rin na magpapainit sa silangang bahagi ng Luzon hanggang sa Luzon at Eastern Visayas. Ang ating northeasterlies ay manatiling nasa extreme ng Luzon na nagre-redevelop yung frontal system sa may Batanes Group of Islands at ang surface trough inaasang magpapaulan naman sa ilang bahagi ng Eastern at Southern Mindanao sa loob ng 24 oras. Mayon Volcano nagkaroon ng phreatic explosion na tumagal ng 169 seconds. Geomagnetic storm katatapos lang kaninang bandang alas 8 ng umaga at hindi naman ito masyado nagtagal mula kaninang madaling araw. Ating namang na-forecast noong pang nakaraang Sabado. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, February 5, 2024. Ang oras natin boys from umaga, alas 10:02 na ng umaga. Magiging overcast pa rin, gloomy na medyo hazy po tayo ngayong araw, lalo na ngayong umaga. At few clouds ang umiiral dito sa atin sa Metro Manila, lalo na sa amin sa Caloocan. At makikita natin sa live CCTV, bagamat kaninang mga bandang alas 8 ay nagkakasilip-silip pa rin ng haring araw. Pero magiging mas madalas pa rin ang gloomy at makakaranas ng medyo hazy at overcast ngayong umaga. So medyo makakaranas tayo ng medyo gloomy ngayong tanghali at dahil pa rin sa umiiral na islis ay makakaranas pa rin tayo ng medyo warmer na temperatura gaya kahapon at noong isang araw. So bukod sa nabanggit na natin sa current conditions, ang lowest temperature na naitala na weather station kaninang 6:47 AM, nakapagtala kami ng mas mababa, at least 24.2 degrees Celsius. Kahapon, maalinsangan pa rin na naitala sa amin na nakapagtala kami kahapon ng hapon at 3:51 PM ng 33 degrees Celsius. Sarado po yan. Ibig sabihin, mataas pa rin ang inaasahan nating heat index na naitala kahapon na nasa 42.7 degrees Celsius. Hopefully, meron ng tumataas na heat index na rin, no? Init pandama, kay Pag-asa. Pero manatiling good news dahil according sa data feed ng heat index sa Pag-asa ay wala pa rin umaabot sa danger level ang kanilang heat index since kahapon ng February 4. So nangangulagan lamang na nangunguna pa rin kami sa Caloocan na may pinakamataas na init pandama na nasa 42.7 degrees Celsius na maituturing na danger level sa official ni Pag-asa. Sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsulang muli. Diyan sa kaluran ng Mindanao na umabot sa 35.4 degrees Celsius ang alinsangan dyan. At sa lowest temperature sa Baguio City ay nasa 15.2 degrees Celsius na pinakamababa na po yan sa bansa. Siyempre, considering na mas mababa sa Benguet, matik na yan. At sa Davao Airport naman pagdating sa Inulan, at least nagkaroon ng light rain showers na total of 9 mm lamang. So far, mula nung unang araw ng February, ay wala pa rin kaming naitala na pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na nasa 77%. So, medyo katamtaman na uli at nagkakaroon na ng unti-unting water saturation, epekto ng easterlies. Pero, bahagyang mataas uli ang ating atmospheric pressure na nasa 1,016 hectopascals. At steady ito since last hour. So, despite na may easterlies tayo, nanatili pa rin, nararamdaman pa rin ang konting amihan sa pinaka-border natin sa bansa. Pero mas nararamdaman pa rin yan ng mga extreme northern Luzon. At dahil sa halos wala pa tayong inaasahang malamig na northeast monsoon. Dahil nga po sa manipis ito at hindi masyado nag-accumulate, hindi gaya ng easterlies. Samantala, nagkaroon ng thermal low itong si Mayon Volcano, bagamat sa actual readings mula kay PBOX, nakapagtala raw ito ng isang phreatic explosion. At ayon yan sa kanilang bagong report, para ngayong araw ng February 5, nagkaroon nga po ng isang phreatic explosion na tumagal nga po ng 169 seconds ang haba. Pero wala raw itong naitala na volcanic earthquakes despite na nanatiling alert level 2 itong si Mayon
ay nagkakaroon pa rin ng greater glow o nakikita ang pinakabanaag niya sa pinaka-crater. According sa actual monitoring kay PBOX, SO2 mababa naman at 621 tons since February 2. Nagkaroon ng katamtamang pagsingaw ito according sa kanila at kumikilos doon ng hilagang kanluran. So medyo na mamaga pa rin itong si Mayon Volcano at tuloy-tuloy pa rin yung ina-expect at maaari pang magkaroon ng kasunod na phreatic na pagsabog at naglabas ito ng medyo malawak-lawak na plumes according sa lumabas na mga balita. Pero hindi kasi masyado latest yung mga ibang detail niya, especially sa kanilang SO2 emission. So wala tayong idea kung ilang plumes ang inirelease nitong si Mayon. Pero kung sisilipin natin sa ating CIMMS, dito po yon. Sa CIMSS ay mas detalye na nakikita yung paglabas ng Mayon. Kung di ako nagkakamali, nakitaan yun sa pinaka ash and dust height nito. At kung titingnan natin sa pinaka thermal anomaly, despite na mababa ang kanyang variable radiated power, pero at least yung pinakabanaag niya, medyo kita pa rin sa satellite ng MODIS at kahit na nasa 4 megawatts po ang kanyang variable radiated power. So kung sisilipin natin since mga nakarang araw, ngayon lamang ito nakitaan ng pinaka-magmatic intrusion o sa pinaka-crater niya, nakitaan ito sa pinaka-satellite imagery. Ayan o, yung pinakamaliit na dot na yan. So nagkaroon ng low thermal anomaly, mababa naman. Pero sa ating thermal satellite imagery, makikita ang aktibo ng pagkakaroon na naman ng pag-glow ng kanyang magma sa pinakabungang ni Mayon. So sa mga nandyan sa mga kababayan natin sa bandang Legazpi, ay bantay-bantayin po natin dahil medyo nag-aalboroto yata ng bahagya itong si Mayon Volcano. So observe na lamang mga folks. At since wala tayong pinaka-further latest details mula sa data ni PBOX, despite na meron silang naiulat na nagkaroon nga po ng isang phreatic explosion. At kanina nga sa ating kaninang umaga nakapagtala ng active yung ating solar X-ray flux kaninang umaga bago ito natapos. At yung geomagnetic activity nga po kaninang umaga. Simula ito bandang madaling araw at natapos ito mga bandang alas 8 kanina. Mabot nga po sa geomagnetic level o category of G1 minor, geomagnetic storm, ngayong araw. So kaninang madaling araw yun sa atin at nagtapos ito base sa aking monitoring kaninang bandang mga alas 8 na po ng umaga. At bumaba din kaagad ito at agad-agad din bumaba yung posibleng epekto ng solar flare sa ating magnetosphere. However, yung potential na R1 o radio blackout, epekto ng solar flare o rational solar activity, at least nasa moderate. At ang tsansa nito ay bahagyang mataas at 70% at maaaring manatiling mataas ito at 70% sa loob ng 2 o 3 araw. Depende pa rin yan kung yung tsansa ng X-class flares ay hindi magpatuloy. Kung titingnan sa report, ay makikita ay nasa regions ito ng solar spots o sunspots na 3575 AU at 3576. Saan ba yun sa araw? Kung titingnan nyo sa araw, ito po yun, yung 3575 at 3576 AU. Ito yung malaking sunspots na nagre-release ng coronal mass ejection na na-detect nga at nagkaroon nga ng epekto sa ating magnetosphere. So far, yung daily sunspot number, napakalaki at 123. So, ibig sabihin lamang ay medyo direkta sa Earth. Hindi naman totally 100%, kaya yung X-ray flux nito, yung solar flare, at least umabot ng R1 o M category. Kung di ako nagkakamali, kanina mga 1.3 yon na umabot sa Earth sa ating magnetosphere at nagkaroon ng significant of R1 rational na moderate na tsansa ng epekto nito sa ating magnetosphere. Pero kaagad-agad din naman itong tumila at hindi masyado nakaapekto ng matagal yung pinaka-geomagnetic activity niya sa Earth. Kung titingnan natin, ang apektuhang mga bandang area nito ay kanina ay bandang Southern America at Mid-Pacific
At maya-mayang konti ay magpapang-abot na naman sa malapit sa may bandang Pilipinas. Kasama na ang Indonesia at Australia. Pero expected na medyo mahina nito paglapit nito sa atin sa Southeast Asia. At yung ating magnetometer nagkaroon ng malaking significant na pag-bounce kaninang mga sa universal time coordinates, mga bandang maghahating gabi ito. At bandang umaga na ito naman sa oras natin sa Pilipinas. Medyo nagkaroon ng malaking impact sa kanyang D component. Ayun, medyo nag-bounce ng konti. At least hindi naman sobrang malala yung kanyang D component. Hindi naman masyado mabigat yung pagtama ng solar wind sa Earth. So, hindi masyado nagkaroon ng malaking impact. At kung titingnan natin ay ngayong araw ay gaya na ating report ng isang araw, ini-expect nga po na aabot ng at least mga 350 km a second. Nabanggit ko na yan isang araw na forecast, di ba? Na posibleng umabot at least mga 350 km a second yung solar wind na tatama. At hindi naman 100% na direkta ito sa Earth. Ayan, kung makikita ninyo sa graph at yung animation, yung pinakamakapal na ito na portion ng solar wind, buti na lamang medyo pa sobrang kaliwa. Sobrang kaliwa yung direction niya. So, kokonti lamang o medyo nagmintis lang ng bahagya sa Earth yung ilang portions ng solar wind. So, yung upper niya by plasma density, medyo yun yung nagpang-abot sa atin. So, medyo nakaramdam tayo ng at least M1.3 na solar flare at yung absorption na frequency at days nasa around 15 at to 16, 17 megahertz kaninang umaga nung nakita ko to nung kababangon ko lamang. So, medyo moderate lamang yung naging rational. Hindi masyadong malala. So, expected 65% yung solar flare probability nito na magtutuloy-tuloy ngayong umaga. At inasang bababa ito at maglalaro sa KP index of 3, KP index approximate according dito sa ating indicator ng NOAA KP index breakdown. At pakita rin at maglalaro ng mga 3.6 pababa yung maaaring abutan pa rin natin ngayong maghapon na geomagnetic effect at solar wind effect niya na yung X-class flares niya nga na posibleng mabot ng R3 o higher ay 70%. At sa forecast sa susunod na araw, sa susunod na 2 araw ay mukhang wala naman tayo nakikitaan na panibagong kasunod na solar flare. Hopefully ay wala na po after ngayong araw. Tingnan na lamang natin. Sa susunod na mga 2 araw at least wala tayong expected na mataas na solar o geomagnetic storm. At least mga 3 KP index lamang ang naka-indicate bukas. Hanggang bukas po yan ng madaling araw o ng umaga sa Pilipinas. Sa ating high tide and low tide status, may 7 hours tayo, 17 and 7 minutes to maximum high tide. So, medyo maghapon po na mataas po, mababa ang ating level ng karagatan sa may Manila Bay. So, medyo layo-layo po muna. At sa ating na mga air quality, medyo nasa moderate po ang ating air concentration. Magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga at 88 po ang ating air quality o 29.35 micrograms per cubic meter ang ating particulate matter of 2.5. So magmas po tayo. So hindi masyado maganda ang ating air quality lalo na sa amin sa Caloocan. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM at inasahan lulubog dito mamayang 5:56 PM. Ating 27% na lamang yung liwanag ng buwan. Mukhang palubog pa lamang ito. Ayan nasa elevation of 32 degrees pa lamang yung elevation ng moon mula rito sa amin. So, inasang sisikat itong buwan. Mamayang, kinabukasan na pala ng 2:40 AM ito liliwanag ulit dahil palubog pa nga lang pala ito ngayong araw. So, kinabukasan na ng 2:40 AM ito muling magmo-moonrise at magmo-moonset na ito kinabukasan naman na ng hapon at 1:05 PM. Sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes, magiging partly cloudy ang ating maghapon daw. At walang nakataas na forecast na chance ng uulanin dito sa Luzon at sa Metro Manila, lalo na maging bukas ng Martes. However, magkaroon man ng posibleng mga isolated rain showers, hindi pa rin natin niro-roll out yan mga folks. So, yung ating
Highest and lowest temperature expected in 2 days, maglalaro sa 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 23 to 24 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa data feed ng Himawari 8 mula kay Pag-asa na naka-data feed sa atin ng real time. Makikita natin yung panibagong equatorial trough na nandito sa may bandang Palau at mukhang kumikilos na naman to pa northwest. So, maaaring sa loob ng 24 oras, maka-apekto na naman to at magdadala ng mga kalat-kalat pag-ulan, lalo na sa Southern Mindanao at Eastern Mindanao. Kung hindi man ngayong umaga, ay posibleng nitong hapon magkakaroon na ng saturation ang southern part ng Mindanao at Eastern Mindanao. So, asahan ang mga ilang isolated rain showers na may mga ilang pagkulot at pagkulan. Sa ngayon, medyo fair weather pa po ang halos buong bahagi ng Mindanao area, lalo na sa Northern Mindanao at Eastern Mindanao. Magiging maaraw at medyo humid at maalisangan po tayo dyan, lalo na ng mga taga-Zamboanga Peninsula, pero expected ang medyo maulap at maulan at magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan sa may bandang Basilan at Hulusulo pa rin. And the rest ng buong Zamboanga Peninsula magiging mainit, maaraw at maalinsangan. Kabilang na ang buong Barm, Sorsogen at ilang bahagi ng Davao Oriental at mga taga-Surigao area. Sa ngayon, mga bandang tanghali, medyo mainit pa rin at may humid po ang aasahan nating panahon dyan. Hindi rin niro-roll out ang forecast na naglalaro sa 40%. Nauulanin pa rin dyan lalo na sa hapon at sa gabi, especially dito sa buong southern part ng Mindanao ng mga taga Davao region. So magdala na naman siguro ng pananggalang sa ulan pagsapit ng hapon, lalo na ng mga taga General Santos City, Sarangani, Coronadal at ilang areas ng Cotabato, Kidapawan at papasok na po yan ng Davao City sa Davao del Sur area. So the rest naman ng central ng Mindanao sa may Bukidnon hanggang Surigao, maaaring magkaroon kayo ng mga ilang kaulapan mamayang hapon. Ang isolated rain showers ay hindi rin natin na mai-ruled out. Dahil kung pagbabasin natin ang water vapor, ay hindi pa naman masyadong malawak at mataas ang saturation ng water vapor. Kung makikita ninyo sa ating water vapor surface, medyo kukunti pa lamang. Unless yung itong makapal na ito na nasa may bandang Palau, lumapit na ito sa loob ng 24 oras. Yung itong makakapal na saturation ng water vapor na to na lumalagpas ng 60 mm ay posibleng sa loob nga po ng 24 oras ay maaaring maglapit na yan sa may bandang Mindanao area. Hopefully, mag-Coriolis yan pa southward para hindi magtuloy-tuloy na lumapit yan sa may bandang Southern at Eastern Mindanao at magdudulot na naman ng malakasang ulan kung hindi ngayong hapon o gabi o bukas po yan na mula bukas ng madaling araw at the whole day bukas ng Tuesday. So hopefully hindi na yan maglapit. At sa ngayon mababa naman ang level ng water vapor, typically isolated rain showers. At sa buong bahagi ng Visayas, medyo fair weather po tayo. Makikita natin sa water vapor, kukunti lang din ang water vapor potential. At dahil sa mainit na hanging silanganan o yung ating easterlies ay patuloy na nagpapainit pa rin sa ilang bahagi ng Eastern Luzon, Southern Luzon at Eastern Visayas. So, asahan po na maalinsangan po ang mararamdaman natin at mataas na heat index So, expected din ang mga biglaang mga isolated rain showers pagsapit yan ng hapon o gabi o ng madaling araw. So, take note yan ng mga taga-Eastern Visayas at Bicol region Pero sa ngayon, ang buong Visayas ay medyo fair weather tayo. Makikita naman natin, kakaunti lang ang water vapor at ang kaulapan ay masyadong mababa. So, yung saturation ng pag-ulan, kukunti. Maaring magkaroon, typically light rain showers ang mas madalas. So, hindi na natin isa-isahin ang buong Visayas dahil typically mga partly cloudy at ilang mostly cloudy lamang sa may katimugan nito. At puro isolated rain showers lamang ang expected na iiral na naglalaro lamang sa hanggang 40% chance din na pag-ulan. Mula Southern Luzon, kasama na buong Bicol region, Romblon, Masbate, at rest ng Mimaropa, magiging maalinsangan din maaraw at partly cloudy lang din ang iiral. Typically sa loob ng 24 oras, dyan sa may bandang Puerto Princesa, pababa ng Balabang at Batarasa, magkakaroon lang ng mga ilang isolated rain showers din. Typically light rain showers lang din na hindi nagtatagal dahil sa medyo may surface cloud wind na dumadaloy dyan sa pagitan ng Borneo. So magkakaroon kayo ng medyo isolated rain showers, typically mga light rain showers ang mas madalas. So magdala naman ng pananggalang lalo na mamayang hapon. Sa ngayon, mas nangunguna ang fair weather at maalinsangan.
at mataas na humid. And the rest ng Mindoro, lalo na. So wag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw, kabilang na ang mga taga Quezon Province at Camarines Norte. Papasok na yan ng eastern part ng Luzon hanggang Nodo Luzon, pero mas accumulated po ang kaulapan dyan hanggang Isabela, Casiguran, Aurora, Baler, all the way ng buong Quezon Province, papatungo na yan ng Camarines Norte. At makikita natin sa infrared rainbow na mas mataas po ang structure na posibleng magkakaroon pa rin kayo ng mga isolated rain showers dyan. Typically, mga light rain showers ang mas madalas. Pero mula sa bahagi ng Calabarzon, sa Laguna, Batangas area, pataas na, kasama na ang Metro Manila. At Central Luzon, magiging partly cloudy, medyo gloomy pa rin tayo. Despite na gloomy, mababa ang tsansa pa rin ng pag-ulan, lalo na dito sa Metro Manila. Magiging haze lang mo tayo, medyo partly to mostly cloudy, kabilang na ang Central Luzon. Pero the rest ng Northern Luzon, mula dyan sa Cordillera Administrative Region, buong Cagayan, Isabela, lalo na dyan sa buong kanluran ng Northwestern Luzon, magiging mas drier pa rin tayo dyan. Kaya kung titingnan natin sa infrared TRM, talagang wala talagang inaabutan ng kaulapan ang buong Northwestern Luzon. So expected pa rin na tuloy-tuloy na dry spell dyan kabilang na ang west portions ng Mindoro, west portion ng Visayas, at west portions ng Mindanao. Ilang portions ng Zamboanga Peninsula. Mataas po ang dry spell dyan tuloy-tuloy po yan mga folks. Kaya huwag masyadong magbibilad at take note po sa mga magsasaka natin dahil talagang makakapekto yan sa ating mga pananim. At hindi naman tayo nagkulang ng paalala dahil tuloy-tuloy yan, lalo na papasok na po ang ating tag-araw. Kaya ay gawa na po ng paraan na magkaroon kayo ng preparasyon, lalo na sa cloud seeding, just in case magkaroon na ng krisis ng patubig sa inyong mga lugar. So makikita natin, wala halos kaulapan, liban lamang sa Northeastern Luzon, na mas mataas ang saturation ng kaulapan dyan, kaya mas wetter o mas wet po ang bahagi ng yan. So the rest naman ng bansa, kung titingnan natin, magiging gloomy, maging ang Metro Manila. Pero yung tsansa ng pag-ulan, mababa lang din at magkaroon man, napaka-light rain showers lamang ang mostly naiiral sa buong Northern Luzon at Southern Luzon. Yung Northeasterlies, makikita natin dito sa may bandang Batanes Group of Island, lamang ito umiiral. So yung lamig, mas mararamdaman lamang ng mga taga Batanes Group of Islands. Yung frontal system, nasa pagitan na yan ng Itbay at Batanes at ilang portions ng Babuyan Island. So dyan lamang ang mas mararamdaman nila yung epekto ng hanging amihan, di gaya ng mga taga buong Northern Luzon. Bagamat medyo malamig at manipis na hangin na dala pa rin ng Northeasterlies, hindi masyado dama ito, di gaya ng mga taga Batanes Group of Islands. So sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, wala po tayong magiging komento, maliban na lamang sa pamumuhunan naman ng posibleng equatorial trough dito. Ayan yung anomaly o low pressure system sa may bandang southeastern ng Mindanao. Kaya nabagit ko nga po sa loob ng 24 oras o maaari by 30 hours ahead ay magkakaroon na naman ng mga pag-ulan sa may bandang southern at northeastern Mindanao. Kung hindi man ngayong araw, baka bukas po, mas mararamdaman nun yan. So, paghandaan na lamang po ito. At dahil sa mataas ang anomaly, may maaaring magkaroon ng upward low convection. Hopefully, wala naman dahil sa ating global spectrum model ay hindi pa naman significant na posibleng maging isang active low pressure yan. Manatiling low pressure systems lamang na magdadala lamang ng equatorial trough na posibleng magpapaulan na naman sa Mindanao kung hindi ngayong araw, baka bukas na po yan o sa susunod. Depende sa galaw ng mga surface trough na ito. Paghandaan yan mga folks at wala naman tayong aasahan pa rin na pamumuno na anumang invest o active low pressure sa ngayon. At nabanggit nga natin sa loob ng isang linggong ito ay wala tayong expected na mababuo. So, diretso agad tayo sa wave height ay nanatiling medyo mataas pa rin. Ang alon sa buong silangan ng bansa, especially sa Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao, na naglalaro pa rin sa 1.25 meters ang alon. At sa susunod pa ng 24 oras, manatiling mataas yan at 1.25. So, maging sa may bandang seaboards ng Northeastern Luzon at dyan sa may bandang Batanes, medyo bawal pa rin lumayag ang maliliit nating mangingisda dahil delikado pa rin talaga. Hindi gaya ng mga nasa kanluran, kalmado po ang karagatan dyan. So medyo kaya-kaya po tayong lumayag dyan ng mga maliliit na mangingisda.
sa mga mangingisda natin sa may bandang West Philippine Sea o nasa sakupan ng ating soberanya o sa may bandang exclusive economic zone, ingat na lamang dahil asahan na natin na naman ang mga Chinese vessel na mambubuli na naman sa ating kawawang mangingisda. Watch out na lamang at kumari, dumikit tayong ng bahagya dyan sa ating Philippine Coast Guard na laging nagbabantay din sa ating mga kawawang mangingisda. Sa ulat lindol, mula kaninang 12 AM, wala naman tayong naitala na hihigit sa magnitude 2 o 3. Typically, nilalaro lamang sa magnitude 2.0 to 3.0 lamang ang mga paglindol. So far, wala namang umabot sa magnitude 4.0 simula kaninang 12 AM ng umaga. Sa ngayon, ang huling naitala ngayong 9:33 AM ay nandyan sa may bandang northeast ng Sagbayan, Bohol. 2.4 lamang ang magnitude dito. So mula kaninang madaling araw, wala tayong naitala na magnitude 4 pataas. So hopefully, ay wag naman sana tayo makaranas ng malakasang inlindol naman. Pero pagdating sa real-time world, seismic monitoring natin ay namumutakti ng pamumula ng magnitude 5 pataas. Lalo na dito sa may bandang Mentawai Region, Indonesia. Nakatala sila ng magnitude 5.3 kaninang 8:52 AM. And so far, magnitude 5.1 na lamang sa ngayon ang huling na itala natin at base sa oras natin sa Pilipinas in PH time at 10:23 AM. Yan ang pinaka-latest. And the rest ay dito sa may bandang Sulawesi, Indonesia at magnitude 3.6 at magnitude 3.8 naman dyan sa may bandang Central California, dyan sa may bandang Bakersfield. Sa may bandang malapit sa may Bakersfield. Northeast ito ng Bakersfield. So ingat na lamang kayo sa Pilipino natin na nandyan sa California. Mukhang mas marami po kasi tayo mga Pinoy dyan sa California. Lalo na malapit sa Los Angeles. So ingat na lamang mga folks. Medyo may pagyanig po tayo at least magnitude 3.8. At narito naman natin 3D weather forecast para sa araw ng Lunes, February 5, 2024. hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, February 5, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.fiboweather.com para sa ibang mga detalye. Ano gusto niyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga? Magkikita naman lahat ng detalyan sa ating website na pinagsama na natin lahat
ng lahat ng weather systems, space weather, mapa earthquake man yan, o yung mga eclipses na gusto niyo malaman din at masilip at sa ating lagay ng ating space. Lahat po yan nandito sa aking webpage. Titingnan nyo na lamang at isang click lamang sa ating mga menu. Madali na po nating ma-access lahat yan. At susubukan pa rin natin ng ating makakaya hanggat nabubuhay pa ang ating sistema sa webpage, hanggat maaari ay dadagdagan pa natin yan sa mga susunod pa. At lalo na sa real-time updates mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.